tinitira ng mga DDS si Risa. Ah, Talagang kaliwat kanan ang atake kay Senadora Risa. Dahil lang yan doon sa museo ng AG case, yung mga biktima ng extrajudicial killings. Nagbukas kasi, nagbukas ang museum, may museo doon sa mga biktima ng AG case. Mayroon doon sa Senado. Hmm? Actually, nung binuksan yon, nung parang officially binukas sa publiko, nandun si Senador Bam Aquino, si Senadora Risa Ontiveros, si Father Flavio Villanueva, dahil siya yung noon pa man, si Father Flavio Villanueva na ang mga tumutulong sa mga biktima ng EG case. Si Dr. Raquel Fortun, yung tumutulong din yan, siya yung forensic expert. Hmm? Ngayon, ang narratives ng mga DDS, bakit daw ginawa ng museum o museo ang mga biktima ng EG case? Samantalang daw yung SAP 44 na nagpakamatay para sa bansa, sa bayan, hindi man lang ginawa nila Risa Hontiveros ng museo. Ano ba naman 'yan? Hindi naman ibig sabihin na nagpagawa ka ng museo ng EG case ay hindi mo na kinikilala yung kabayanihan ng SAP 44. Iba 'yun. Pwede naman magpagawa ka ng museo ng EG case, pagpagawa ka pa rin ng para sa mga magpagawa ka naman ng dambana o para sa mga SAP 44. Pwede namang trabahuhin yan. Pero yung sabihin na mali yung pagpapagawa ng museo ng mga biktima ng EG case kasi ang dapat pinagawa yung sa SAP 44, ay para naman. Anong klase bang yan? Ano bang klaseng mga kaisipan yan? Hmm? Hindi ba pwede na kinikilala mo rin yung kabayanihan ng mga SAP 44 na yan? At the same time, kinikilala mo rin yung hirap, sakripisyo, kamatayan ng mga naging biktima ng war on drugs ni Duterte. Iba naman ang purpose ng museo na yun. Kung magtatayo man ng dambana para sa bayani ng SAP 44, pwede naman. Tsaka si Senadora Risa Hontiveros pa, ang i-issuehan nila ng ganyan, ang asawa niyan dating PMAer, military officer. Military officer 'yan. 'Di ba Barakil yata 'yan? Barakil 'yan. Ngayon, yan ang asawa niya namatay na nga lang. Pero PMA, military officer 'yan. Kaya paano nila i-issuehan yan si Senadora Risa na hindi kinikilala niyan ang kabayanihan ng SAP 44? Kaya lang, si Risa Hontiveros kasi, siyempre maano siya sa human rights. Nilabanan talaga ni Risa yan. 'Di ba nagkaroon pa nga ng hearing sa Senado yung mga panahon ni Duterte na drug war, yung mga biktima ng war on drugs. Si Senadora Risa ang nagsagawa ng hearing niyan. Talagang yung ICC, suportado yan ni Senadora Risa. At saka, tama lang naman talaga na tapos mayroong bungo doon sa museo. Ang sabi na naman ng mga DDS, pwede ba yun? Museo ang nakalagay, bungo. Tapos yung may baril na nandun, yung caliber 38. Nandun kasi doon sa museo, yun yatang mga nakuhang mga damit ng mga naging biktima ng war on drugs, bungo na parang um, ah, tapos yung baril na yun, kumbaga yung mga pag-alaala sa mga naging biktima ng war on drugs, yung mga lalo na mayroon diyan mga bata na nadamay, marami diyan mga mga minor, mayroon ngang mga matatanda, mga babae. Grabe, grabe ang nangyari sa war on drugs si Duterte. Ngayon, ginawa ng museo. Hindi naman gastos yata ng Senado yun eh. Private yun. Sila Father Flavio Villanueva yan. Simbahan. Ngayon, yun, para yung mga alaala, yung mga pangalan ng mga biktima na yan, mga pictures, maalala, magunita ang kanilang pinagdaan ng sakripisyo. Kasi ngayon, ang ginagawa ng mga DDS, sabi ng mga DDS, yung mga adik ginawan nyo ng museo, yung SAP 44 na naging bayani ng bansa, hindi nyo ginawa ng Diyos naman. Anong klase namang argumento yan? Anong klaseng argumento yan? Kumbaga, sa ibang bansa, kapag may mga ganyan na naging biktima ng human rights violations, pinapagawan talaga yan ng museo, pinapagawan ng dambana para gunitain yung kanilang pinagdaan ng sakripisyo,
Kasi totoo naman, mayroon din diyan talagang mga addict, pusher, user. Pero kailangan bang patayin? Ito ngang mga magnanakaw sa kaban ng bayan, bilyon-bilyon ang ininakaw. Ang total na yata niyan, trilyon na. Dinadaan pa rin sa due process. O, samantalang yan, addict, agad-agad patay, wala nang due process. And yet si Duterte, ang reklamo ng abogado niya doon sa ICC, wala daw due process si Duterte. Kahit itong mga itong mga politiko na to, nasangkot sa war on drugs, anong ini-insist nila, anong hinihiling nila? Due process. Pero yung mga pinatay sa war on drugs dahil lang addict, pwede mo nang patayin na walang paglilitis, hindi mo binigyan ng pagkakataon na idepensa ang mga sarili nila, panagutin sila sa krimen na wala. Kaya nga extrajudicial ibig sabihin hindi na dumaan sa judicial proceedings Yan yung ginawa. Basta pinalabas na lang na nanlaban. Inamin naman ng mga pulis yan. Ilan ba yung sinabi ng pulis na napatay nila na nanlaban daw? 6,000. O ngayon lumalabas, hindi naman nanlaban. Karamihan hindi nanlaban. Pinalabas na nanlaban. Yun ang totoo. Kaya anong ginagawa ngayon? Ginugunita, ay inaalaala ang kanilang mga pinagdaanan. Yung mga pamilyang naiwan, inaalala yung kanilang mga anak, kapatid, asawa, tatay, lolo na mga namatay sa war on drugs ni Duterte. Kaya tama lang yun. Kaya lang, ito naman mga DDS, bakit yung mga adik ginawa ng museo? Bakit yung sa 44 hindi? Ang layo naman ng na yan. Tapos si Senadora Risa na naman yung binabanatan. Risa, inaano. Tapos bakit daw ang nakalagay doon sa museo bungo? Bakit daw ano ba tong mga DDS na to? Kaya anyway, mga kabunyog, mga kabayan, tama 'yun na ginawa ng museo doon sa Senado. Tama 'yun na di kung gustong pagawa ng rin, dambana yung mga sa 44, di gawan din. Wala namang problema 'yan. Pareho naman 'yan, pwede naman 'yan pareho gawin. Pero yung sabihin na si Senadora Risa daw, mabuti pa yung mga adik ginawang bayani. Pinagawa ng museo. Ganun ba yun? Anong klase itong mga to? Kaya medyo maano ka dito sa mga ito, mga kabunyog, mga kababayan. Dispalinghado pati si Pulong Duterte, ganun din ang sinasabi. Ganun din. Ano daw? Iba na raw ang takbo ng natin ngayon. Senado. Yun daw mga biktima yun daw mga adik ginawa ng museo. Si si Pulong. Kasi ang nila, ang gusto nila, actually, pag pumunta ka sa Cambodia, sa Kampuchea, yung killing fields doon, yung maraming pinatay doon, grabe. Crimes against humanity rin yun, yung ginawa nila Pol Pot. Inaalala rin yan ng mga mamamayang Kampucheano. Inaalala nila yun. Kaya may mga museo rin sila para doon. Yung isang eskwelahan doon, nakapunta ako doon. Yung isang eskwelahan kung saan tinorture doon yung mga ni Pol Pot, yung mga tao ni Pol Pot, tinorture yung mga doon, mga teacher, intellectuals, tinorture. Mayroong mga pictures doon, may mga damit, para maalala kung anong pinagdaanan na hirap, sakripisyo, hanggang pinatay yung mga na yun. Yun, pag-alala sa kanila. Ngayon ay itong mga ganyan din ang nangyari sa atin, madilim na bahagi ng kasaysayan natin na hindi dapat malimutan. Laging alalahanin ng ating mga kababayan, lalo na ng mga susunod na henerasyon para hindi makalimot. Dahil sa panahon sa bansa natin, nagkaroon tayo ng crimes against humanity na ang gumawa mismo ay ang presidente. Yan ang kahalagahan ng museo na yan. Hindi tayo makalimot. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog